Ang kulit din ng duo ng Minnesota ngayon dahil si LaMelo Ball inakusahan na merong hindi binayaran na $100,000 na renta habang nasa Charlotte pa siya. Na pwede siyang magkaroon ng lawsuit or kaso. Extension lang din to kasi ng kaso ng manager ni LaMelo na si Jermaine Jackson. Na dati pinaalis din sa apartment dahil hindi nakabayad ng $280,000. Kasama rin doon ang homeowner association fee na umabot naman ng $90,000. Grabe naman yung homeowners doon. Ano yan, may flood control sa loob ng apartment complex. Si Anthony Edwards naman nanalo sa kaso niya regarding sa child support dahil di umano umiiwas si Edwards sa big time payday ng kanyang baby mama. Tinatago ni Edwards yung totoong net worth niya para hindi makapagbayad ng mas malaki. Mas pinaburang kasi si Anthony Edwards ng korte dahil si Anthony Edwards nasa Minnesota, yung baby niya nasa Georgia, pero nagkaso sa California dahil mas madali di umano makakakuha ng mas malaking child support. Tulad lang din ng ginagawa or gagawin ng dating syota ni Luka. Sa California magseset ng kaso imbes na sa Slovenia. Ginagawang negosyo ngayon yung mga player. Lupit din ni Edwards 4 na baby mama, 4 din ang child support. Kulang na lang ng isa para ika-5. Malalagpasan niya sa Lebron hindi man sa championship kundi sa paramihan ng anak. Paramihan pala ng panganay. Hindi pa nagsisimula yung season kahit training camp mukhang sasakit yung ulo ng management ng Minnesota. Si Edwards sanay na ang Minnesota sa kanya pero hindi pa kay LaMelo. Lagi kasing nasasangkot itong si LaMelo sa mga issue lalo na yung reckless driving niya doon sa Charlotte. Kaya kumuha na rin si LaMelo ng driver. Meron pang ibang off-the-court antics itong si LaMelo. Isa pa si Anthony Edwards din ang nag-cause kung bakit hindi tiningnang option ni Lebron ng Minnesota. Siya na ang nag-recruit, tinrush talk niya pa si Lebron na kapag hindi nag-sign sa kanila or sa ibang team nag-sign, tatanggalin yung ulo ni Lebron. Sa power ranking ng West, number 1 team ang San Antonio, Thunder, Nuggets at number 4 naman ang Minnesota. Sila pa rin ang nakikitang isa sa best team sa West. Mukhang may chance pa rin naman sila next season. Wag lang tupakin talaga si LaMelo. Si Kawhi Leonard naman may another report na posibleng abutin pa ng 2027 ang verdict sa kanya. Dahil yung trial di umano kay Kawhi hindi alam kung ano ang ibibigay talagang penalty. Either masuspinde or maboid ang kontrata ni Kawhi. Ang pinaka worst case scenario kasi kay Kawhi, suspension. Nasa 20 or 40 games, pwedeng lumala sa 1 season. Magkakatalo lang kasi kung anong ibibigay na penalty dito kay Kawhi at kung makikipag-settle si Kawhi. Kumbaga, kung masuspindi na si Kawhi tapos na void pa ang kontrata niya, pwedeng ilaban ng kampo ni Kawhi yun at susuportahan siya ng NBA Player Association. Ito yung union nila. Kung hindi nagustuhan ng Player Association ang ibigay na penalty dito kay Kawhi, ilalaban nila. Kung tutuusin, naging katulad lang din to or magiging katulad ng kay Miles Bridges. Dahil dati kung matatandaan nyo, 30 games ang suspension na binigay sa kanya dahil nga ginulpi niya yung dati niyang partner. Pero nilaban ng Player Association, imbis na 30 games, naging 10 games na lang. Ang sinabi na lang doon na credit na kasi yung ibang games kaya imbis na 30, 10 games na lang. Hindi pa kasi lumalabas noon ng verdict kaya nakalusot itong si Miles Bridges. Katulad lang din ng kay Kyrie at kay Ja Morant. Nagkaroon dati ng indefinite suspension pero nilakad ng Player Association para makabalik agad. Hindi pa rin natutuloy yung trade kay Kawhi sa Raptors na posibleng abutin until training camp. Base kasi doon, pwedeng i-approve ng NBA ang trade pero ang Raptors ang kukuha ng majority ng penalty. Ang posible makuha lang so far ng Clippers ay suspension sa mga executive. Awkward situation na rin para sa Raptors kung aabutin pa ng training camp para makapag-decide. Saka nakakapagtaka doon, willing nang kunin ng Raptors si Kawhi, sila na ang bahala sa penalty. Pero hindi pa rin nire-reject or ina-approve ng NBA. Base kay Commissioner, wala silang rights na i-reject ang trade basta pasok sa salary cap at CBA rule. Pero kinall out naman ng mga fans na bakit dati si Chris Paul ni-reject. May schedule na sa preseason ng Raptors at Clippers. Mukhang mababakante. Hindi lang kasi si Kawhi kundi pati si Brandon Ingram damay doon. Kaya awkward kung babalik pa itong si Ingram sa Toronto. Based naman sa Twitterverse, low-key na nire-recruit ng Philadelphia si Holiday na mapunta sa kanya dahil merong mga report doon na ibabuy out ng Blazers si Holiday lalo na yung kontrata niya.
Sinabi naman ng ibang mga insider na false yung report regarding sa buyout dito kay Holiday. Pero dahil wala namang officially na nagsasalita sa Blazers side, pinick up ng ibang mga sports website na baka di umano gusto talaga magpa-buyout ni Holiday para makasali ng Philadelphia. Hindi rin kasi ideal kung magpapa-buyout siya tapos pipirma lang din siya ng minimum contract. Si Holiday pa rin yung isa sa missing piece player na kaya magkaroon ng malaking impact sa isang contender na team. Wala talagang buyout report kay Holiday pero trade meron. Kasi siya ang possible i-trade ng Blazers during season kapag nakita na overloaded na ang kanilang roster lalo na't redundant sa guard position. Nabasa ko pa sa comment section, lagi ko daw binabanggit yung salitang redundant. Pero kung nagtatrabaho ka ngayon, mas gugustuhin mo marinig sa akin yung salitang redundant kaysa marinig sa boss mo, lalo na sa panahon ngayon. Babalik na rin kasi si Damian Lillard na hindi alam kung magiging 6-man or starting unit. Meron si Holiday na 34 to 37 million sa loob ng 2 taon. In theory, hindi siya pwedeng gawing 6-man dahil siya ang second highest paid player sa Blazers. Unwritten rule yun, kaya nga dati si De'Aaron Fox hindi mailagay na 6-man kasi siya ang highest paid player. Pwede mo pang i-consider na 6-man si Damian Lillard dahil mas mababa ang kontrata niya. Ang best option, hintayin di umano si Holiday sa mismong season dahil sa ngayon, posibleng tumaas pa ang value niya bilang player sa trade. Hindi naman kasi maire-resign din ng mas malaking kontrata si Holiday sa susunod sa Portland, kaya mas malaki ang chance na ma-trade siya. Si LeBron naman tinalo agad si Shohei Ohtani sa record ng sold-out jersey sa loob ng 48 hours. Hindi nga lang nilagay kung gaano karami yung nabenta agad, pero malaking revenue ang nakuha agad doon ng Philadelphia. Pero mas bilib ako doon kay Bob Myers, ganito rin ang ginawa niya dati sa Golden State dahil tumaas ang value ng team dahil din sa mga move na ginawa niya, naging top 1 or top 3 na may pinakamataas na value. Nang dumating siya sa Philadelphia, nag-iba din yung Sixers. Bukod sa mahigit 300 million na pwedeng dumating na revenue sa Philadelphia, pati yung ibang mga sports, ini-invite na rin si LeBron. Lalo na yung TNA Wrestling. Mukhang ito yung hinahabol ni LeBron na bumalik ulit sa kanya na umiikot sa kanya yung NBA. Ang laki ng impact Noong mga nakaraan 2 season, parang ang tahimik noon ni LeBron sa off-season. Pero ngayon, bumalik ulit yung dating sigla ng NBA. Pati ako damay Pumaldo din, pambayad utang. Meron din kasing career milestone na pwedeng magawa si LeBron sa Philadelphia. Malalagpasan niya si Kareem bilang may pinakamaraming career wins. 27 wins na lang ang kailangan ni LeBron para malagpasan si Kareem sa listahan. Parang Daniel Padilla na to si LeBron. Nasa iyo na ang lahat, good or bad record. Malamang magkaroon din ng chance na itapat siya kontra sa Nuggets dahil kay Joel Embiid. Nakalusot si DeAndre Ayton sa malakiller ay nasulyap ni LeBron. Pero based naman sa mga insider, nagsisidi umano ang Lakers na tinrade nila agad si Ayton dahil bukod sa starting small forward na hinahabol nila, wala rin silang makita na backup center. Better di umano na niretain muna nila si Ayton bilang backup center kay Kessler. Ang tanong nga lang doon kung tatanggapin ba ni Ayton na backup lang siya. Hindi kasi pang sentro di umano si Looney, kaya naghahanap pa ang LA ng isang backup center. Undersize si Looney kumpara sa ibang mga big man dito sa West. Meron kahit si Looney na nagsesentro pero yung mga yon tumitira sa 3-point area. Problemado agad sa spacing. Kaya di umano tinrade si Ayton, hindi dahil sa mahiwagang sulyap ni LeBron kundi financial stability. Kaso, tinawag naman ng mga Lakers insider na si Pelinka talaga hindi magaling sa asset management. Nick Richards yung isa sa mga backup, kaso mukhang Sixers pupunta. Si Valanciunas naman mas pinili ang Europe kaysa maglaro sa NBA. Ang kinokonek naman ngayon sa Lakers si Jalen Smith ng Bulls, kaso 6'8 lang yun. Pero mas okay pa ata si Looney na maging backup center kumpara sa kanya. Kaso si Jalen Smith may shooting sa labas. Ang issue kasi ngayon, hindi alam kung gaano ka-healthy si Kessler pagdating ng season. Kaya kailangan nila ng isang legit backup center. Doon kasi nagkamali di umano ang LA na bigla nilang tinrade si Ayton. Wala na ring choice di umano si Ayton kundi ayusin ang laro niya dahil expiring contract na siya. Wala na ring best available center ngayon na pwedeng makuha ang LA bukod kay Nick Richards.